Magandang tanghali sa ating lahat. Ako po ay nagagalak ngayon. Nakikita ko si Father Skelton kanina for confession, and then si Father Il din magpakumpisal ngayon. At kasama din natin Chief Exorcist sa Diocese of Tagbilaran, si Father Salon. So every Thursday, kasama siya natin dito para sa mga exercise natin mamaya. At mamayang alas 6 sa hapon, meron tayong i-interview at na-liberate na po siya for how many years po pinaprocess sa team dun sa Mindanao, pero hindi pa lumayas, no? Pero ngayon, lumayas na yung demonyo. And then, i-interview natin siya mamayang alas 6 sa ating program dahil tuwang-tuwa siya, hindi siya maka-describe, hindi niya masalaysay yung kagalakan niya, no? So, abangan nyo mamaya, yung lola niya ay may lahing aswang, no? Iniinom yung dugo ng mga angkol niya, no? Nakitigita po niyo yon, literally, sa kanyang mga mata dahil bata pa po siya. At siya yung paboritong apo ng mga lola niya, ng lola niya. So ngayon, focus muna tayo sa Ebanghelyo, mga kapatid. Ito yung sabi ni Saint John Maria Vianney. Ang ganda ng Ebanghelyo. Ito yung summary sa kanyang reflection na makukunan natin ng magandang inspirasyon sa araw na ito. Sabi niya, remain awake. Beloved, do not wait for Jesus to return to find you distracted or indifferent. Distracted is yung distracted tayo sa mga negative thoughts, negative emotion, negative people, no? Minsan na-focus tayo outside us, and we forget to focus on us, no? So, gusto niya na kung babalik man si Kristo, ngayon, hindi tayo niya makikita na busy tayo, distracted tayo, and then indifferent. Indifferent, wala tayong insensitive tayo sa pangyayari sa mundo, indifferent, no? But present, doing faithfully what you can each day. Ulitin ko, ha? Be present, doing faithfully what you can each day. Ano yung specific na trabaho mo? Give your best, no? Kahit naglilinis ka lang ng CR, do your best. Naglilinis ka lang sa lugar natin, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, do your best. No matter how small, be faithful to all your activity throughout the day. No? Let humility guard your heart. Wow. Let love guide your actions. Minsan, natrabaho tayo, minta-manta, no? Busy na kay kudri, kamo, lingkod mo diha. Let love guide your actions. And let the hidden crosses be situations where your soul quietly anticipates His coming. Let the hidden crosses be situations where your soul quietly anticipates His coming. So, tanang mga little crosses na to, let us offer it to the Lord, no? So, sa lahat nating ginagawa, maliit o malaki, do it faithfully, no? Bakit hindi tayo masaya ngayon? We focus on others. We focus on what they say. We focus on their actions. We become defocused to ourselves, no? Remain awake, beloved. Do not wait for Jesus to return to find you distracted. Tayo ay distracted, no? Mga negative na mga behavior sa mga kasama natin, no? Affected na tayo. Well and good. Focus on yourselves. Clean your mind. Clean your thoughts. And by cleaning our thoughts and mind, you will enjoy the whole day.
Because your joy is not anchored with the words of your surrounding, not anchored on other people and their action. Your joy is anchored on God. You are faithful on God, not on human being. Amen? Bakit malungkot ka ngayon? Distracted ka eh. Distracted ka sa behavior sa paligid mo. Distracted ka sa mga... And then you are destroyed by the Lord. By Satan. No? So gusto ni Saint John Meriviane, no? Continue to appreciate gratefulness. No? Minsan ay kita ninyo ang sulugoon himo amay yang agalon apan kun siya pusa kinsa man ang buutan nga sulugoon kantong gipilan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon. So doon natay hierarchy of duties, no? Hindi tayo pareho, may hierarchy of duties natin. So yung mga mataas na mga duty, our duty is to be faithful. No? Not to dominate, no? The inferior servants to us. Ang paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon, pagkabulahan niadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon, nga nagtuman niini sa pagpahiuli. Sultihan ko kamo ang mga sulugoon himuon sa agalon nga piyalan sa tanang katigayunan. No? So muna, sunod adlaw din akong ibasa. No? No, karon din eh. So muna nga, ang hierarchy of duties nato, I hope every duty natin sa ating specific duty natin or task na binibigay sa Panginoon natin, let us do it faithfully, and then let us inspired by love, not by biases, prejudices, and many others. No, hindi makatulong yan sa iyo. Alam nyo, ang unang problema, ikaw. Ang utak natin. Laging nagmag-magnetize ng mga negative na mga bagay. So ngayon, sabi niya, remain awake, beloved. Kaya nga sa unang sa salmo natin ay very consoling, lalong-lalo na sa akin, na hindi ko i-feed yung isipan ko sa mga negatibong bagay. No? Ang Ginoo pun-a kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. No? O Ginoo pun-a kami sa imong gugma. No? What happened to us? We fill our life with complaint. We fill our mind with biases. We fill our mind with immediate judgment. Sa may nahitabo, di na ta kaawit sa kalipay. Siguro kaguol. Siguro mukmuk sa to kwarto. No? Wow. No? The psalm today, O Lord, fill my heart, my life with your love, so that I can sing joyful song to you. No? Bago ako matutulog, I sing a song. No? Bless the Lord, oh my soul. We have 1,000 reasons to celebrate. Amen? Dagway na to. Buntag ka na, no? Bitayan o na pong kilong kabaw. Because we accumulate negative thoughts. We count what is missing in us. Imong dagway mo na nag-missing. Yeah. Sayo pagkas buntag. Naghangkong utang. Napay akong mga anak, badlungon. Napay akong bana, badlungon. You accumulate negative things and you cannot sing grateful things to the Lord. Every day I read the gospel and I try my best to fill my mind and heart with the words of life, not with the words of death. No? So ngayon, punta na tayo sa catechism natin. May 22 minutes pa ako.